Oh, si nanay, kaya si Lola sa amin na kaya muna tumira yan. Ayun. Yung pala, dahil sa may benepisyo May na. benepisyo. Teka muna, nasa ating linya na. Ang chairman ng National Commission on Senior Citizen, walang iba, kundi si Attorney Franklin M. Quijano. Attorney Quijano, magandang hapon. Welcome po sa Servisyo ng Agila. Si Kuya Glenn Gatos Pinto, kasama ko po si Kuya Dino Bonito Padilla. Kuya, Secretary, sir, mayong hapon. May hapon, Kuya Ninyo, Kuya Glenn po. Glenn. Glenn. Kuya Glenn, magandang hapon po. At magandang hapon sa lahat na nakikinig at sumusubaybay. Okay, alam mo, Kuya Ninyo, masasabi kong si Atty. Franklin ay senior eh. Bakit? Narinig ko una yung apo eh. Oo. Apo ba kasama niyo, apo? Okay. Sige, Kuya Ninyo. Okay, Secretary, sir, marami kaming katanungan na para sa iyo, lalo na ito sa bagong batas na pirmahan nung mga nakaraang mga linggo, itong Republic Act 11982. Ano ba ang sentimento ng ating mga senior citizen dito? Natuwa ba sila o maraming katanungan ang naglalaro sa kanila mga isipan kung kailan ito mapapasa kanila o paano mapapasa kanila? Well, actually, excited ang mga senior citizens dahil naririnig sila at syempre ang mababang kapulungan ng Senado ay talagang binigyan ng pansin ng mga senior citizens. At inaprobahan naman ni President BBM yung 8085-1995. Kaya ito ay sinatuwa ng mga seniors. Ngunit syempre, may maraming tanong kung kailan magpapatanggap. Kaya hinahanda na rin natin yung mga sagot kung paano ito. Kasi kapipirma lang ng batas noong Lunes, 1 week ago. So nung napirmahan yung batas noong Lunes, 1 week ago, kailangan pa itong i-publika, i-publish sa official gazette. And 15 days thereafter, saka pa siya maging epektibo. Kaya we hope that magiging epektibo na ito kaagad. Sa ngayon, ginagawa natin, gumagawa tayo ng mga possible guidelines. At siyempre, tayo ang namamahala sa database, kaya hinihikayat na rin natin yung lahat ng mga seniors, kasama na doon sa mga mag-80, mag-85, mag-90, mag-95, na sana mag-online registration kayo para hindi na tayo mahirapan mag-authenticate at mag-validate. Siyempre pa, dahil nga hindi ito nasali sa GAA, General Appropriations Act, kailangan makipag-coordinate din tayo sa ating DBM, si Secretary Amina Pangandaman, at si Secretary Rob Rector ng Department of Finance. Sana po mabigyan kaagad ito ng pondo para mapamahagin natin. Ngunit dahil nasahan itong batas na ito sa taon na ito, magiging retroactive ito mula ng January of this year. So from January of this year up to December, ang mga nagbe-birthday na 80, 85, 90 at 95 makakatanggap ng 10,000. So pagkatapos ng 90, siyempre 5 years ang pag-aantay. Kung 80 ka, pag-aantay ka na naman ng another 5 years, na makatanggap ka ng 10,000 for 85, another 5 years, 10,000 at 90, another 5 years, 10,000 at 95, and another 5 years, 100,000 year 100. Kung isipin natin, ang logic ng buong batas ay hikayatin ang lahat ng mga senior citizens na gumawa ng lahat ng paraan na hahaba pa ang buhay. So, ninyo, total nasa aspiring age na ay si Glenn, mukhang malayo pa yata ito. Sana po magkasundo tayo, aabutin natin yung 100. Ayun. Sama ako dyan. Sama ako dyan ng tatlo. Pero attorney ito lang, tanong lang namin kasi kayo dito ni Kuya Ninyo.
Kung ito pala ay gagawin nating batas sa mga senior citizen, hindi ba ito pinag-usapan last year ba bago po sagaan na, oy, meron tayong batas sa senior citizen na baka magiging batas yan next year, isama na natin sa budget? O ito lang year na to, pinag-usapan na magkakaroon ng batas na pipirma para sa benepisyo ng mga senior citizen? Hindi po pwedeng gawing speculative yung pag-approve kasi Okay. itong batas na ito, Ninyo and Glenn, noong Disyembre pa. I mean, na pumasa sa BICAM noong Disyembre pa. Kaya sinampit ito bandang almost January na yata. Kaya medyo hindi na talaga nasali. Tapos na yung pagpirma ng ating presidente ng GAA, nakapalobak itong enrolled bill na mga bandang December na. Kaya nitong Enero pa natanggap ng Malacanang at dapat pa talaga ng budget kasi hindi nasali sa GAA. Okay. Secretary Sir, matanong lang kita, ilan na ba sa database nyo ang mga senior citizen sa ating bansa ngayon? Well, actually, may projected numbers tayo. Ngunit, ang actual na nag-rehistro ay about 4.5 million senior citizens na. Malaki-laki na rin. Ngunit, siyempre, may mga iba na hindi pa gaanong nakaalam dito. Kaya hinihikayat natin ang lahat kasi gusto rin nating 100% ang mag-enroll at mag-register. At siyempre, alam nating araw-araw may nagbi-birthday. Kaya, tingnan natin paano pa talaga lumaki at lumago itong numero ng senior citizens. Last na talaan na narinig natin is 11.66 yung senior citizens based on COMELEC records. Okay. Sa PSA naman, ang 2020 data is 9.22 million. Kaya yung projection natin ngayong taon na ito is lampas ng 12 million dahil may mga senior citizens pa nga na hindi pa nakapag-register sa COMELEC. Kaya yan yung safe numbers na gusto nating abutin. At siyempre kung may mga seniors na hindi pa nag-online register pero 18 na sila, hahanap din tayo ng paraan para sila ay mag-enroll at mag-apply at mapadali yung processing. So, yan po yung katayuan ng Republic Act 11982